Maligayang panunood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war action movie na may pamagat na His Name Was Not Listed. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Hindi kailanman naisip ng bagong recruit na sa mismong unang araw niya ng pag-uulat para sa tungkulin, biglang sasabog ang digmaan. Dahil walang oras para tapusin ang pagrerehistro, wala siyang pagkakakilanlan at wala rin siyang opisyal na katayuan sa militar. Pero mag-isa siyang lumaban sa mga guho sa loob ng 300 araw, parang isang mandirigmang walang takot. Nang tuluyan siyang matagpuan ng mga sundalong Aleman, bulag na ang kanyang mga mata. Punit-punit ang uniforme at walang bala ang armas na hawak niya. At ang una niyang sinabi, isa akong sundalong Ruso. Noong June 22, 1941, si Lieutenant Nikolai, nakagagaling lang sa tarangkahan ng Military Academy, ay dumating sa Brest Fortress na puno ng pag-asa upang mag-report. Ngunit sa sandaling iyon, may ilang kislap ng liwanag ang biglang dumaan sa himpapawid sa ibabaw ng fortress. Akala ng lahat, kulog lang, hanggang sa sumabog ang mga ito sa abi nila. Doon nila na-realize, hindi ito kulog, mga bomba ito. Pinunit ng mga bomba ng Nazi ang kasunduang hindi pagsalakay ng Soviet at Germany. At doon nagsimula ang digmaan. Maya-maya, bigla niyang naalala na hindi pa siya tapos magpa-enlist at magparehistro. Kaya agad siyang tumakbo papunta sa punong himpilan ng rehimento. Dahil kung wala siyang opisyal na military ID, hindi siya bibigyan ng armas, hindi siya kikilalanin at kahit mamatay siya, walang kompensasyon. Parang hindi siya nag-i-exist doon. Pero nang pilit siyang makalabas mula sa bunker, namilog ang mata niya sa nasaksihan. Ang dating matibay at maringal na fortress, naging wasak na guho na. Ang mga sundalo, takbuhan sa kung saan-saan parang mga langaw na nawalan ng direksyon, habang marami ang namamatay sa walang tigil na pambobomba. Bago pa siya makabawi, may isa na namang bomba ang sumabog sa malapit. Sa lakas ng shockwave, tinangay siya pataas at tumilapon. Pagkabangon niya, isa na namang bomba ang bumagsak mismo sa harap niya at hinarangan ng daan. Sa kabutihang palad, hindi ito sumabog, palpak na bomba, kaya nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan. Dahil sa takot, tuluyan niyang binitawan ng planong mag-report. Sa halip, dala ng instinct, tumakbo siya papunta sa imbakan ng bala. Ano man ang mangyari, kailangang ipagtanggol ang tarangkahan ng fortress. Pero pagdating niya sa Terespol Gate, isa na namang malakas na pagsabog ang walang awang tumama sa kanya. Sumalpok siya sa isang bunganga ng hukay na gawa ng pagsabog. Nang gumising si Nikolai, hilo at lutang, nakita niya ang nakakatindig balahibong eksena. Nakapasok na ang mga Aleman sa fortress at walang habas na pinapapatumba ang mga nagkakawatak-watak na sundalong Soviet. Pilit siyang bumangon pero tinakpan ng isang sundalong Soviet ang bibig niya. Nasa harap na nila ang mga Aleman. Wala silang magawa kundi humiga sa tabi ng mga bangkay at magkunwaring patay. Pagkaalis ng mga Aleman, nanginginig na nagtanong ang sundalo, "Saan tayo tatakbo?" Nangangalit si Nikolai habang sumasagot, "Wala tayong tatakbuhan." Walang takot sa mga mata niya, puro apoy. "Hindi tayo pwedeng tumakbo. Kailangan nating pumunta sa armasan, kumuha ng armas at ipagtanggol ang kuta." Sinamantala nila ang sandaling abala ang mga Aleman. Bigla silang sumulpot mula sa hutay at nag-sprint papunta sa armasan. At mula noon, bawat segundo ay karera na ng buhay kontra kamatayan. Sa daan, tumalon si Nikolai sa isa pang bunganga ng hukay kung saan may ilang sundalong Soviet na lumalaban pa, armas sa kamay. Nakapulot si Nikolai ng pistola sa lupa at walang pag-aalinlangang sumama sa putukan. Pero mabilis na naubos ang bala. Kaya wala siyang choice kundi ipagpatuloy ang paglusob papunta sa armasan. Hindi nagtagal, namataan siya ng mga Aleman.
Bumulusok ang mga putok na parang bagyo. Sa kabutihang palad, mabilis ang reaksyon ni Nikolai. Sumisid siya sa mga guho sa tamang oras at nakaiwas sa tiyak na kamatayan. Gulit sa loob, puro sugakan lang ang naroon. Wala halos magamit na armas. Nabagabag at desperado, lumabas uli si Nikolai kahit delikado. May nakita siyang sundalong nakaupo malapit. Lalapitan sana niya para itanong ang eksaktong lokasyon ng armasan. Pero nang makalapit, doon niya napansin. Patayo na pala. Desperado ba siya? Siyempre. Pero hindi tumigil si Nikolai. Sa wakas, nakasama rin siya sa pangunahing tropa na loob ng isang gusaling wasak na. Nang makita ng komandante ng rehimento ang insignia ng tenyente sa balikat niya, agad siyang itinalaga bilang adjutant. At makalipas lang ang 5 minuto, may utos na agad. Pamunuan niya ang isa pang grupo para atakihin ang mga bintana sa kaliwang bahagi niyang simbahan. Kahit hindi pa tapos ang pormal niyang rehistro, kritikal na ang sitwasyon. Wala na siyang oras mag-isip pa. Tinanggap niya ang misyon, tinipon ng mga sundalo at agad na inayos ang kanilang pwesto at taktika. Sa isang utos lang, agad naglunsad ng makabayaning kontraopensiba ang mga sundalong Soviet. Sumugod sila patungo sa sentrong mataas na bahagi ng kuta, ang simbahan. Sa sandaling yon, kakapasok pa lang ng mga Aleman sa Brest Fortress. Kalat-kalat pa ang kanilang tropa at wala pa silang naitatag na matibay na depensa. Kaya nang salubungin sila ng marahas na kontra-atake ng Soviet, natuliro sila. Hindi nila napigilan ang bugso at napaatras ng magkagulo pabalik sa loob ng simbahan. Sinamantala ng mga Sobyet ang pagkakataon. Sa sikip ng lugar, nauwi ang labanan sa malapitan at marahas na sagupaan. Barilan sa ilang metro, suntukan at saksakan sa dilim ng mga guho. Pagkatapos ng isang gabing puno ng dugo, kahit kapalit ang mabibigat na kaswalti, nabawi ng mga Sobyet ang pinakaubod ng kuta. Ito ang unang tagumpay ng hukbong Sobyet na may malinaw na layuning militar mula nang pumutok ang digmaan. Pagkatapos nito, ipinagkatiwala ng komandante ng rehimento kay Nikolai ang depensa ng simbahan, habang siya naman ay nagtungo sa likuran para humanap ng dagdag na tulong at reinforcement. Natural, hindi pumayag ang mga Aleman na basta na lang mawalan ng posisyon. Nang gabing iyon pa lang, ilang beses silang naglunsad ng kontra-atake, pero bawat isa ay matapang na naitaboy ng mga Sobyet. Alam ng bawat sundalo ang katotohanan. Sa dilim, limitado ang galaw ng mga Aleman, pero pagdating ng umaga, siguradong mas malaking opensiba ang darating. At tama nga ang hinala. Pagsikat ng araw, nagtipon ang mga Aleman ng napakalaking puwersa at binanatan ang simbahan ng buong bangis. Kasabay nito, ang mga natitirang Aleman na nagtatago sa basement ng simbahan ay sumabay na ring sumalakay palabas. Biglang nagkagulo ang depensa ng mga Sobyet. Nakita ni Nikolai na hindi na nila kayang hawakan ang pwesto. Wala siyang choice kundi pamunuan ang kanyang mga kasama sa pansamantalang pag-atras at muling napunta sa kamay ng kalaban ang simbahan. Pagkatapos masakop ng mga Aleman ang simbahan, nagpalabas ang mga Aleman ng ultimatum sa pamamagitan ng broadcast. Sumuko raw ang mga Sobyet sa loob ng 1 oras at pangako nilang magaan ang parusa. Pero kung hindi, magsasagawa sila ng wasak na paglusob. Ang hindi nila alam, mali ang tinansya nila sa tapang at determinasyon ng mga Sobyet. Sinamantala ni Nikolai ang maikling oras habang naghihintay ang mga Aleman ng pagsusuko. Mabilis niyang tinipon ang natitira niyang puwersa at nagpasimula ng panibagong kontra-atake. Sa sandaling iyon, kampante pa ang mga Aleman, nag-aakalang susuko ang mga kalaban, kaya lumuwag ang kanilang pagbabantay. Nang ma-realize nila ang nangyayari, naroon na sa paanan ng simbahan ang mga Sobyet. Sa gabay ng pulang bandila, sumugod ang matatapang na sundalong Sobyet na bigla ang mga Aleman natakot at hindi nakapurma ng depensa.
muling nasugod ang simbahan at nauwi ulit sa close quarters combat. Dahil sa napakalakas na momentum ng mga Sobyet, mabilis na gumuho ang linya ng mga Aleman. Ang mga natira nagsitakbuhan sa takot at naibalik na naman sa kamay ng Sobyet ang simbahan. Pero matapos mabawi ang simbahan ng 2 beses, kritikal na ang kakulangan sa bala. Kaya nagpasya si Nikolai. Isasama niya ang isang sundalo at pupunta sila sa isa pang armasan para maghanap ng supply. Kalahati pa lang ng daan, namataan sila ng isang German patrol. Lumingon ang kasamang sundalo, nagsenyas kay Nikolai na tumakbo at bigla nitong sinugod ang mga Aleman para mailigtas siya. Agad tumakbo si Nikolai pabalik, pero hindi inaasahan may 2 sundalong Aleman na sumulpot at hinarangan ang daan niya. Wala siyang armas, wala ring ibang paraan. Kaya itinaas ni Nikolai ang 2 kamay at nagkunwaring susuko. Isang German war correspondent ang tuwang-tuwa. Mabilis nitong inilabas ang kamera sabik na makuhanan ang nakakahiya raw na sandali ng pagsuko. Sa mismong sandaling iyon, sinamantala ni Nikolai ang kanilang pagka-distract at tumalon sa hukay sa tabi niya. Nagunahan ang mga Aleman, sinilip siya at naghagis ng granada sa loob. Kabutihang palad, biglang gumuho ang mga kahoy na tabla sa likod ni Nikolai. Bumagsak siya ng diretso sa isang bunker at nakaligtas sa kamatayan sa isang iglap. Pagmulat niya, halos mapatalon siya sa tuwa dahil ang napuntahan pala niya ay ang armasan na matagal na niyang hinahanap. Walang pahinga, siya at ang mga kasamang na trap doon ay mabilis na gumawa ng maraming pampasabog. Pagdating ng gabi, bit-bit nila ang mga armas at bala at palihim na naglakad pabalik sa simbahan. Pero kalagitnaan pa lang, bigla silang sinalubong ng matinding putok ng artilyerya. At sa harap ni Nikolai, kitang-kita niya ang nakakailabot na tanawin. Naglunsad ang napakaraming sundalong Aleman ng night assault sa simbahan. Kahit lumaban ng mga nagtatanggol ng buong lakas dahil halos wala ng bala, imposibleng makapagpatuhoy. Hindi nagtagal, bumagsak na naman ang simbahan sa kamay ng kalaban. Habang unti-unting nauubos ang kanilang puwersa, binalot ng matinding pighati si Nikolai. Gusto na niyang lumaban hanggang kamatayan pero pilit siyang hinila ng kanyang mga kasamahan pabalik. Pagdating doon, kinain si Nikolai ng matinding sisi. Naniniwala siya dahil sa kabiguan niyang makapaghatid ng armas at bala sa tamang oras, namatay ang kanyang mga kasamahan at nawala sa kanila ang simbahan. Dahil sa desperasyon, itinaas niya ang kanyang pistola at itinutok ito sa sariling sentido. Ngunit sa sandaling iyon, isang batang babae ang humarang sa kanya. Umiiyak nitong sinabi, "Kung mamamatay ka, sino na ang magtatanggol sa aming mga kababaihan?" Ang mga salitang ito ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa katinuan ni Nikolai. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril at humagulgol na parang bata. Maya-maya, isang sundalong may salamin ang nagmamadaling pumasok para iulat na may isang sundalong lumabas ng bunker nang walang pahuntulot. Agad na unawaan ni Nikolai ang panganib at pinamunuan ang pagtugis dito. Dito natin makikita ang bagsik at tapang ng fighting nation. Isang veteranong sundalong Soviet ang kumuha ng 2 bundle ng granada at tumalon mula sa bubungan patungo sa grupo ng mga nagmamartsang German. Sa isang malakas na pagsabog, namatay ang veterano kasabay ang maraming kalaban, isang bayaning kamatayan. Sa kabilang banda, isang sundalo ang nagtaas ng puting bandila at dahan-dahang naglakad patungo sa mga German. Nag-apoy sa galit si Lieutenant Nikolai sa nakitang pagtataksil. Itinaas niya ang kanyang baril, binaril ang traidor at itinumba rin ang isang German. Dahil sa galit at pahiya, agad na gumanti ng putok ang mga German. Dahil sa dami ng papalapit na kalaban, nagkahiwalay sila para tumakas. Sa gitna ng usok, tumalon si Nikolai sa isang crater at nagtago sa ilalim ng isang pinto. Ang recruit na may salamin naman ay nagtago sa ibang butas. Nang hindi sila mahanap, gumamit ang mga German ng flamethrowers para sunugin ang bawat crater, sinusubukang palabasin ang sinumang nagtatago. Mapalad si Nikolai dahil makapalang pinto kaya hindi siya tinabla ng apoy at muli siyang nakaligtas.
Nang makaalis ang mga German, hinanap niya ang kasamang recruit pero isang notebook na lang ang natagpuan niya sa lupa. Isang palatandaan na malamang ay patay na ang binata. Ngayon, sa loob ng bunker, taning si Nikolai at ang isang veterano na lang ang natira, patuloy na lumalaban ng buong tapang. Isang araw, habang nagtatago sa mga guho, nakita ng dalawa ang grupo ng mga sundalong German na nagdiriwang dahil sa pagsakop sa kuta. Sa tindi ng galit, nagpaulan ng bala ang veteran sa mga nagkakasiyahang kalaban. Nagulat ang mga German at agad na naghanap ng mapagtataguan para gumanti. Dahil dehado sa dami, hindi na nagtagal ang dalawa at mabilis na umurong. Pero sa tindi ng putukan, sa kasamaang palad ay nabaril sa binti ang veteran. Inalalayan siya ni Nikolai pabalik sa bunker. Bagamat buhay ang veteran, wala silang gamot o bendahi at alam nilang mamamatay din siya dahil sa impeksyon. Ngayon, mag-isa na lang nalalaban si Nikolai. Sa loob ng madilim na bunker, ginamit ni Nikolai ang mga pasikot-sikot na daanan para biglang lumitaw at mawala, sabay atake sa mga nag-iisang German. Para makakuha ng impormasyon, binihag ni Nikolai ang isang malas na German habang isang babae naman ang nagsilbing interpret. Nagmakaawa ang German at sinabing hindi siya tunay na sundalo kundi isang bagong lipat na gwardiya lamang. Sinabi rin niyang nagtayo na ang mga German ng mga fire points at mobile units na agad sasaklolo kapag may nakasagupa silang Soviet. Nagmakaawa pa ito para sa kanyang buhay dahil may matanda raw siyang ina at mga anak na umaasa sa kanya. Dahil sa kawalan ng karanasan sa gyera, naniwala sila rito. Lumambot ang puso ni Nikolai at pinakawalan ang bihag. Ang hindi nila alam, ang awang ito ang magdadala sa kanila sa isang malaking sakuna. Di nagtagal, dumating ang mga tropang German sa lugar, pero bigo silang mahanap ang tago na pasukan. Sa tindi ng galit, sinimulan ng mga German na bugahan ng apoy ang bawat sulok, habang ang mga tao sa loob ng bunker ay walang kaalam-alam sa panganib na paparating. Hindi nagtagal, natungtun ng mga German ang kanilang pinagtataguan. Sa isang iglap, bumuga ang apoy mula sa flamethrower at nilamon ang buong lagusan hanggang sa loob ng bunker. Habang pinapanood nilang maging mistulang living torch ang tiyahin, gumuho ang mundo ni Nikolai. Wala silang magawa kundi ang saksihan ang kalunos-lunos na sinapit nito. Dahil dito, binalot din ng puot at pighati ang veteranong sundalo. Matapos amuhin ni Nikolai ang batang babae, napansin niyang naghahanda ng mga bandal ng granada ang veteran. Dahil sa lumalalang impeksyon sa kanyang binti, alam ng veteran na bilang na ang kanyang mga araw, pero tumanggi siyang mamatay ng may pagkapahiya. Binilinan niya si Nikolai na anuman ang mangyari, kailangan nitong protektahan ng sarili at ang dalaga. Pagkatapos nito, nahiga siya at natulog. Alam ni Nikolai na naghahanda ang veteran para sa isang heroic sacrifice, kaya sinubukan niya itong pigilan. Buong gabi siyang nagbantay sa pintuan hanggang sa dalawin siya ng antok. Nang gigising siya, wala na ang veteran sa kanyang higaan. Nagmamadaling lumabas ang dalawa para maghanap at doon nila nakita ang veteran na nakatayo sa itaas ng pader ng lungsod. Tahimik na pinagmamasdan ang mga nagmamartsyang sundalong German. Walang pag-aalinlangan niyang itinaas ang mga pampasabog at tumalon pababa. Sa paraang ito, sumabog ang veteran kasama ang mga kalaban. Isang madugo at bayaning wakas para sa kanyang buhay. Sa puntong ito, sina Nikolai at ang dalaga na lang ang natira sa bunker. Gaya ng dati, lumalabas si Nikolai sa gabi para mag-scout at paminsan-minsang bumabaril ng mga German mula sa malayo habang matyagang naghihintay sa pagdating ng mga reinforcement ng Soviet. Sa gitna ng dilim at panganib, namuo ang pag-iibig sa dalawa. Sila ang naging sandigan ng isa't isa. Ginagamot ng dalaga ang kanyang mga sugat habang kinukwentuhan naman siya ni Nikolai tungkol sa tag-spring sa Moscow. Sa gitna lang putukan at pagsabog, nangako sila sa isa't isa ng isang buhay matapos ang gyera. Lumipas ang mga araw at sa ika-66 na araw ng kanilang pananatili, napansin ni Nikolai ang isang hindi pangkaraniwang aktibidad sa kuta.
Maraming sundalo ang nakapila sa kalsada para salubungin ang isang convoy ng mga mararangyang Mercedes. 2 lalaki ang bumaba. Ang isa ay may maliit na bigote at ang isa naman ay nakasuot ng Italian military uniform. Napapaligiran sila ng mga reporter at kumikislap na kamera. Nahulaan ni Nikolay na ang mga ito ay matataas na opisyal. Tinutok niya ang kanyang baril at naghintay ng tsansa. Pero bago pa siya makakalabit, nakalayo na ang mga ito. Ang hindi niya alam, ang 2 iyon ay sina Mussolini ng Italy at ang failed art student na si Hitler. Nakalampas sa kanya ang isang once-in-a-lifetime opportunity na sana'y nagpabago sa daloy ng kasaysayan. Sa ika-135 araw, muling nagpakita ng bagsik ang tadhana. Sa isang maliit na siwang ng liwanag, nakita ni Nikolay ang mga sundalong German na nagdala ng maraming kababaihan para linisin ang mga guho. Kahit maingat si Nikolay, napansin pa rin siya ng isang matalas ang matang babae. Agad siyang nagtago, pero sa kanyang gulat, hindi siya isinumplong ng babae. Sa halip, masaya nitong sinabi sa mga kasamahan, "Nandito ang ating mga sundalo, hindi pa tayo talo." Habang hindi nakatingin ng mga German, lihim na nag-abot ang babae ng isang balutan sa siwang ng pader. Nang buksan ito ni Nikolay, laking gulat niya na mga maiinit itong patatas. Para kay Nikolay na mahigit 100 araw nang hindi nakakakain ng mainit na pagkain, ang mga patatas na ito ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na init sa kanyang puso. Nalaman din ni Nikolay na ang mga babaeng ito ay hindi mga preso, kundi mga manggagawang dinala mula sa lungsod. Ngunit ang mas nagpasaya sa kanya ay nang mahiyaing ibinalita ng kanyang asawang si Mira na siya ay buntis. Ang ligaya ng pagiging isang ama ay pansamantalang nagpaliit sa lupit ng digmaan. Pero alam ni Nikolay, sa loob ng bunker na walang pagkain at gamot, imposibleng makapanganak ng ligtas ang kanyang asawa. Naisip ni Nikolay na ang mga babaeng naglilinis ng guho ang tanging pagkakataon para makatakas ang kanyang asawa. Kinabukasan, pinagsuot niya si Mira ng sibilyang damit. Habang abala ang lahat, palihim siyang lumabas ng bunker at nagpanggap na isang ordinaryong manggagawa. Noong una ay nagulat ang ibang mga babae sa sobrang putis ng mukha ni Mira, pero agad din nila siyang tinanggap at prinotektahan sa kanilang hanay. Sa wakas, nakita ang unang ngiti ng kaginhawaan sa mukha ni Nikolay. Ngunit hindi pala ganoon kadali ang lahat. Nang matapos ang trabaho at sasakay na ang mga babae sa truck, napansin ng foreman na may isang sobrang tao. Agad na ituro ang hindi pamilyar na si Mira. Dahil sa 3 buwan itong hindi nakakaligo at nangangamoy dumi, napagkamalan siyang isang babaeng sundalo ng Red Army. Sa kasamaang palad, ang opisyal na pinagsumbungan ng foreman ay ang mismong German na pinalaya ni Nikolay noon. Upang itago ang katotohanan na naging bihag siya ng mga Soviet, agad niyang inutos ang pag-execute kay Mira sa mismong lugar at walang awang itinapon ng bangkay nito sa isang malalim na hukay. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinanood ni Nikolay ang lahat, bumaon ng kanyang mga kuko sa semento at kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Pinipilit na huwag gumawa ng anumang tunog habang dinudurog ang kanyang puso. Sa ika-163 araw, naubos na ang huling bala ni Nikolay. Upang makalaban, kailangan niyang lumabas tuwing gabi para mag-scavenge ng bala sa mga guho. Isang gabi, nang tawagin ng foreman ang kanyang mga kasama at walang sumagot, kinabahan nito. Biglang umalingaw-ngaw ang isang putok. Bulagta ang foreman. Sunod na tinamaan ang German officer na nag-utos na patayin ang kanyang asawa. Sa wakas, naiganti na ni Nikolay si Mira at ang kanilang hindi naisilang na anak. Ngunit dahil sa putok, nalaman ng mga German ang kanyang posisyon. Sa gitna ng kaguluhan habang tumatakas, nadapa si Nikolay at nagtago sa ilalim ng mga kahoy. Dahil panahon na ng taglamig, bakas sa niebe ang kanyang mga yapak, kaya madali siyang natunton. Wala ng bala ang kanyang baril. Nang hindi lumalabas si Nikolay, sinimulang saksakin ng mga German ang sahig gamit ang kanilang mga bayoneta. Isang talim ang bumaon sa katawan ni Nikolay.
Nagngit-ngit siya sa sakit pero hindi siya naglabas ng kahit isang ungol. Nang sasaksakin na siya ulit, may nakita siyang daga at agad itong itinaboy. Dahil sa dagang lumabas, nalingat ang mga sundalo at muling nakaligtas si Nikolai sa bingit ng kamatayan. Dumating ang tagsibol at sa ika-300 araw ng digmaan, tuluyan nang nahanap ng mga German si Nikolai. Wala na siyang pagkain, wala ng bala, at dahil sa tagal ng pananatili sa dilim, tuluyan na siyang nabulag. Habang kinukuha ang kanyang armas, tila nararamdaman niya ang presensya ng kanyang mga yumaong kasamahan sa kanyang paligid. Sa sobrang gulat ng German commander sa tibay ng lalaking ito, tinanong niya kung sino siya. Itinaas ni Nikolai ang kanyang ulo, tila tumitingin sa langit na hindi na niya nakikita, at sumagot, "Ako ay isang sundalong Russian." Sa tindi ng respeto, iniutos ng German commander sa kanyang mga tauhan na pumila sa dalawang hanay at sumaludo kay Nikolai. Ang hindi nila alam, ang taong ito na lumaban hanggang sa huli ay isa lamang recruit na hindi man lang nakapagrehistro sa hukbo. Wala siyang opisyal na military status at wala ang pangalan niya sa anumang roster. Ngunit sa loob ng 10 buwan ng walang hanggang paninindigan, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang sundalo. At dito nagtatapos ang pelikula ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!